Hindi sinipot ni Senadora Laila De Lima ang unang pagdinig ng Department of Justice para sa mga kasong isinampalaban sa kanya na may kaugnayan sa umano'y kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Sa halip, ipinadala na lamang ni De Lima ang isa sa kanya mga staff para kunin ang kopya ng mga reklamong idinidiin sa kanya. May ulat si Sweden Velado. No-show si Senador Laila De Lima sa naganap na preliminary investigation ng kagawaran ng hustisya para sa 4 na reklamong isinampa laban sa kanya na may kinalaman sa paglaganap ng kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison noong siya ay kalihim pa ng Department of Justice. Sa sulat na ipinadala kay Senior Assistant State Prosecutor Peter Ong, nakalagay na ang kanyang staff na si Romeo Siazon na ang kukuha ng mga kailangang dokumento. Dumating si Siazon pagkatapos na ng mismong hearing. Bago ito, sinabi na ng senadora na hindi siya sisipot sa pagdinig dahil nakasulat sa sabpina na kung hindi siya ay pwede namang kinatawan niya na lamang ang kumuha ng mga kopya ng dokumento ng drug complaints. Nagmula ang mga reklamo sa high-profile inmate na si JB Sebastian, National Bureau of Investigation, Volunteers Against Crime and Corruption of VACC at kinadating NBI Deputy Directors Ruel Lasala at Reynaldo Esmeralda. Dismayado naman ang VACC sa hindi pagsipot ni De Lima. We find these proceedings very unfortunate. Another dilatory tactics ng mga abogado. But we'll give the DOJ a benefit of the doubt. Pagtitiyak ng DOJ, magiging patas sila sa pagdinig sa mga kaso sa kabila ng paninilbihan ni De Lima bilang dating kalihim ng ahensya. We're here, we are fair, we are very objective. If we are not fair, baka siguro 10 days lang binigay ko. We are rest assured to the complainants, to the victims, to the public, and to the respondents. We are very objective and we are very fair. Samantala, maliban kay Senador De Lima, kabilang din sa mga inireklamo sina dating Bureau of Corrections Chief Franklin Jesus Bucayo, dating Bucor OIC Rafael Ragos, mga dating security aide ni De Lima na sina Ronnie Dayan at Janelle Sanchez at mga high-profile inmate na kinabibilangan nila Herbert Colango, Peter Co at Jojo Baligad. May 19 na araw ang kampo ni Senador De Lima at iba pang respondents para magsumite ng counter affidavit sa 21 ng Disyembre alas 2 ng hapon sa DOJ Multipurpose Hall. Para sa PTV News, Sweden Velado. Patay ang isang ginang matapos barilin ng hold-upper na sakay ng motorsiklo sa barangay San Isidro, Makati. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglalakad ang 47 taong gulang na si Catalina Aguas. Malapit na raw sa kanilang bahay ang biktima nang salubungin siya ng suspect at hatakin ang kanyang bag. Nagpumiglas si Aguas. Doon na siya pinukpok ng baril ng suspect at pinaputukan. Ayon sa mga pulis, posibleng planado ang krimen dahil may paluwagan daw ang biktima. Sa Cebu City, mabilis na kumalat ang sunog sa barangay Dulho, Fatima. Halos 500 bahay ang natupok ng sunog. Halos 600 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Facebook friends, itinanggi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na si Special Assistant to the President Bongo ang kumpare niya sa Malacanang na nakiusap na ibalik sa pwesto ang isang opisyal ng CIDG Region 8. Sabi kasi ni Senadora Laila De Lima, si Go ang tumawag kay de la Rosa para sabihing i-reinstate ang sinibak na hepe ng CIDG Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos. Isang mapagkakatiwala ang source daw ang nagsabi kay De Lima. Hamon ni Bato, ilabas ni De Lima ang kanyang source. Ayaw namang pumayag dyan ni De Lima. Sagot ni De Lima, kung hindi si Go ang tumawag kay De la Rosa, sabihin dapat ng PNP chief kung sino ang kumpare niya sa Malacanang. Kahapon itinanggi na rin ni Go na siya ang tumawag kay De la Rosa. Ayon din sa Malacanang, kailangang pangalanan ni Bato kung sino ang tinutukay niyang kumpare. Malaking issue raw ang pag-impluwensya sa isang PNP chief. Nag-iwan ng banta ang Maute Group na pupugutan daw nila ang mga sundalo, pati na si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasulat po yan sa isang classroom sa Butig, Lanao del Sur na kinubkob ng teroristang grupo. Sagot ng EFP, huwag silang subukan ng Maute Group. Nagkakamali raw sila kung tingin nila ay kaya nila ang puwersa ng militar. Sa ngayon, matapos maitaboy ang Maute sa bayan ng Butig, patuloy ang clearing operation ng militar para ma-turn over na ito sa local government unit.
Hindi sinipot ni Senadora Laila de Lima ang preliminary investigation ng DOJ sa mga reklamong kinakaharap niya dahil sa bilibid drug trade. Nagpadala lang si de Lima ng kinatawan. Nagpadala rin siya ng omnibus motion para hilinging mag-inhibit si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at kanyang team of prosecutors dahil sa pagiging bias daw nila. Ipasa na lamang daw nila ang investigasyon sa ombudsman. Ang 5-man panel naman ng DOJ, binigyan si de Lima ng hanggang December 21 para magbigay ng counter affidavit. Hindi rin sinagot ni de Lima ang show cause order ng Kamara laban sa kanya. Pinagpapaliwanag si de Lima kung bakit hindi siya dapat makontempt dahil sa payo niyang huwag pumunta ang dati niyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan sa mga House hearing tungkol sa bilibid drug trade. Hindi raw niya kinikilala ang show cause order. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi, hindi si Bongo ang tumawag kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa para reinstate si dating CIDG Region 8 Chief Marvin Marcos. Tingin din ng Pangulo, prerogative ni de la Rosa kung sino ang ire-retain niya sa PNP. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. Sa iba pang balita, matapos na humarap sa pagdinig sa Kamara kaugnay ng drug trade sa New Bilibid Prisons, ang dating close-in security at umano'y bagman ni Senador Laila de Lima na si Ronnie Dayan, ibinigay na ang kustodiya nito sa Provincial Police Office ng Pangasinan. Ngunit, kinumpirma ngayon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nasa kanilang pangangalaga si Dayan dahil nangangamba ito sa kanyang kaligtasan. Gusto niya magpa-secure muna rito. So, pansamantala nasa custodial? Custodial ba siya? Andito lang sa loob ng kampo. May mga kausap lang siya. Muling tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na walang dapat ikabahala ang publiko sa pagtataas ng Terror Alert 3 sa Metro Manila sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay AFP spokesperson Restituto Padilla, isang uri lamang ito ng kanilang hakbang para masiguro ang kaligtasan ng publiko sa anumang banta ng karahasan. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Tiniyak ng pamahalaan na walang dapat ikaalarma ang publiko sa harap ng pagtataas ng terror alert sa Metro Manila at ibang lugar sa Mindanao. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na isa lamang itong hakbang para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa anumang banta ng karahasan. Isinailalim ng PNP sa Terror Alert 3 ang Metro Manila matapos mapigilan ang tangkang pambobomba gamit ang improvised explosive device malapit sa US Embassy. We would like to assure the public that everyone is closely following the security situation in the metropolis and there's no reason to be alarmed. Hinikayat rin ito ang publiko na manatiling mapagmatsyag sa kanyang kapaligiran para tiyakin ang ligtas na komunidad. We must all subscribe to the tenet that security is a shared responsibility. It is not something that is placed on the shoulders of your police and your military alone. That every community, for it to remain secure, must be a shared task on the part of every citizen. Bagamat nasa white alert ang AFP sa Metro Manila, handa pa rin sila sumuporta sa pangailangan ng PNP. 3 sistema ng alerto ang pinaiiral ng AFP, ang white para sa normal na kondisyon, blue sa potential na contingency sa 50% at red alert kung saan on-call ang lahat na magtungo sa kampo kung kinakailangan. The reason we are in white condition here in Metro Manila is because in our assessment, the threat that has been seen through the presence of a bomb in front of the American Embassy is already addressed, and that action is concretely being taken that warrants no increase or of any alert level. Second to that, we also have a unit that is directly tasked to provide whatever needed assistance the police will require. This unit is known to you as the Joint Task Force National Capital Region and is always on the ready to provide any kind of assistance or whatever form of personal beef up that the NCRPO or any units of the police may require. Magkagayma, umiiral pa rin ang terror alert ng AFP sa Davao, Cotabato at Zamboanga.
Alam din po natin na meron tayong ongoing offensive laban po sa Abu Sayyaf. Diyan po sa lugar ng Basilan, sa lugar po ng Hulo at Tawi-Tawi. So itong patuloy na ginagawa nating operasyon, pati na po dito sa Maynilao del Sur, ay bahagi po ng rason kaya kinakailangang manatili sa red alert. Para sa PTV News, Rocky Ignacio.